ako sa ano ko eh. Hirap po talaga eh. Gaano kahirap ang sitwasyon niyo, sir? Oo, talaga grabe oh, grabe. Alam mo yung, siyempre, nararamdaman ko yung... Eh, lalo pa ako ngayon, no? Gano'n ako kuha ng pandiset, buti may nakakuha pa ng ano. Mahirap oh, mahirap. Mahirap talaga. Mahirap eh. Alis bawi mo, 300 na lang araw-araw. Mahirap. Bilang, siyempre, sir, may pamilya ka. Oo, yun nga ako eh. Yung parang nanlilimos. Ano ba sinaramdaman? Alam mo, minsan nga, parang yung mga driver na ng pasero, minsan may bigay 100. Ang sukli namin, ma'am, maraming salamat po. 50 pesos hindi na kinukuha yung sukli. Ma'am, maraming salamat po. God bless po. Mga sa nakakaintinding pasero. Ganun lang anong driver yun eh. Parang kawawa na. No, hindi kayo nahihiya. Putang ina. Ang mga kapwa Pilipino na mga ninanakawan ninyo, yung mga Pilipino na ninanakawan yung mga puki ng ina nyo. Tang ina nyo talaga. Mga putang inang buwaka ng ina nyo, mga puta-putahan yung mga putang ina nyo. Ang ninanakawan nyo, yung sila na nagtutulungan. Yung ninanakawan nyo na mga taxpayers na mga araw-araw na nagko-commute, tinutulungan na nila yung isa't isa. Kami na nagtutulungan. Putang ina nyo. Tapos kayo ang sasarap ng buhay nyo sa mga aircon na opisina ninyo, ang inaatupag nyo, impeachment. Mga punyeta kayo. Tangina nyo talaga, mamatay na kayong lahat. Magandang araw, Banateros. Nandito na naman, eto na naman, buhay na naman, ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube Boss D at your service. Kamusta naman ang mga buhay-buhay? Panibagong araw, panibagong Kupalan session na naman tayo. Pagpapakalat ng mga peking balita. At pagsasakitin na naman natin ng mga ulo at ay balong-balong ng puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal, animal, buwisit, pabigat, walang silbis, witik, salot, putok sa buho, hindot, palamunin, sinto-sinto. Mga baliw, abnoy, sabog, batak, mag-adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw. Sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno. Mga mang-uumit, mga mandarambong, mandurukot, mga impakto, maligno, mga masasamang espiritu, mga halangang kaluluwa, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Esta sa Pilipinas. Kamusta naman ang inyong Miyerkules, mga bossing? Tayo nandito pa rin po tayo sa Davao City. Tayo ay malapit na rin bumalik sa ating studio. Malapit na po tayong bumalik sa Maynila dahil alam nyo na, meron na namang Vox Populi sa Sabado. O kaya, inaanyayahan ko po kayong lahat na mag-follow, mag-subscribe, mag-like, mag-share, mga bossing, sa lahat ng mga Facebook pages ng Banateros, sa lahat ng mga YouTube channels ng Banateros, syempre, lalo-lalo na si Boss Dada, sa Facebook page ni Boss Dada, ang dalawang Facebook pages natin at ang ating dalawang YouTube channels. Manood po kayo dyan sa Boss Dada 2.0, nandiyan po yung mga malulupit nating mga videos. At syempre dito sa Boss Dada TV, dahil nandito ang live na bakbakan, mga bossing, ang mahabang kwentuhan natin sa araw-araw na ginawa ng Panginoon. At maraming salamat sa inyo pagtangkilik sa ating mga videos. Panatilihin po kayong nakasubscribe, nakalike at syempre i-share din po ninyo. Matinding mga bossing ang propaganda ng mga kalaban, lalong-lalo na ng mainstream media laban sa ating ipinaglalaban. Kaya kailangan lumaban tayo. Oh, di ba? Laban-laban lang. Nako po, talaga naman sakit na sila, mga bossing, sa mga Banateros at lalong-lalo na sa mga DDS. Gigil na gigil sila sa atin. Kita nyo naman, yung page ni Sir Jack Argota, talagang tinrabaho na nila. Kaya nga ako gumawa ng isa pang page. Mabuti na lang si Sir Jack Argota, meron siyang isa pang page. Oh, kasi kung wala siyang isa pang page, mahirap magsimula. Kaya tayo, gumawa tayo ng isa pang page, yung Boss Dada na isa pang Facebook natin, tsaka yung Boss Dada na isa pang YouTube natin. Para if ever, ganyan ang gawin nila sa atin. Kasi kontrolado nila ang meta eh. Nawala na nga yung mga fact checkers, nawala na yan. Pero pinalitan naman ng panibago. Yung taga-akbayan nga daw yun. Oh, natapos na kasi yung kontrata niyan supposedly February eh. Akala natin free for all na ang Facebook. Kasi sa Amerika, free for all ang Facebook ha. Sa Amerika walang fact check. Talagang tinanggal nila yung fact checking at saka yung mga
third party na mga nag-check dyan sa Facebook nila doon. Kasi freedom of expression. Kailangan malaya kang makapagpahayag ng iyong saloobin. Nandiyan nga ang social media, socials nga yan eh. Oh, so syempre, ikaw ba pag nagkukwento ka sa kaibigan mo, pag ikaw ba nakikipag-usap ka sa kaibigan mo, may filter ka ba? Di ba wala? Tapos yung kaibigan mo na nakikinig sa'yo, hindi ba siya nang bahala kung maniniwala siya sa sinasabi mo o hindi? Di ba? Ganun naman tayo. Halimbawa, tayong dalawa, nag-uusap tayo ngayon. O nasa sa iyo na yon na nakikinig kung totoo o sa tingin mo totoo yung sinasabi ko o hindi. Kung hindi totoo yung sinasabi mo at ko at gusto mong i-ano ako, i-debunk ako or gusto mong sabihan ako na mali, ito ang totoo. O hindi ba, malaya ka rin na nakakapagsabi niyan sa akin. Tapos malaya din ako na nakakasagot sa'yo. May kalayaan ang bawat Pilipino na makapagsalita at makapagtalastasan. At ito pong social media, mga bossing, parang ganun din yan. Parang makabagong ano lang yan, teknolohiya ng pakikipagtalastasan. O hindi ba? O halimbawa ako, noong panahon ng Hapon. O hindi ba, para makapag-usap tayo sa papaanong paraan, sa pamamagitan ng sulat o sa pamamagitan ng panahon ng mga panahon ng mga 90s, ganyan, mga 80s. O hindi ba, paano kayo nakikipag-communicate sa mga kamag-anak ninyo, kaibigan ninyo na mga nasa malalayong lugar? O isa, telegrama, pangalawa, sulat, pangatlo, yung cassette tape, di ba? Di ba, nagpe-play kayo ng mga ano-ano dyan sa cassette na yan? O ngayon, dahil nga sa teknolohiya, dahil advanced na yung technology, o bakit noon ba nagpapadala ka ng cassette tape? May filter ba yan? Meron bang fact-checking yan? O yung nagpapadala ka ba ng sulat? Nung bang nagsusulat sa dyaryo? O naglalalathala sa dyaryo at naglalathala sa radyo at telebisyon ng mga punyetang mga mainstream media na yan eh. Meron bang fact-checking yan? O di ba sinasabi nila merong internal, hindi ba may internal na mga na fact-checking daw sila, internal yun, sila din yun. O depende sa propaganda, hindi ba? Kaya nga nagkaroon ng people power at bumagsak ang rehimeng Marcos Sr. dahil sa propaganda ng mga dyaryo at mga balita, o di ba? O so anong kalaban nun dati? Wala. O ang kalaban nun dati, tayong dalawa nag-uusap, halimbawa, tapos yun lang. Walang nakakarinig ng usapan natin kung hindi tayong dalawa. O ngayon, dahil sa makabagong teknolohiya, mga bossing, at yung yung freedom of expression, mga bossing, kaya nga gumawa ng batas. Hindi para i-regulate yan, pero para kasuhan yung mga dapat kasuhan kung damaging na yung mga balitang inyong ipinalalabas. Nandiyan na yung mga libel cases, etc., di ba? Pero hindi pinipigilan yan. Hindi pinipigilan yan ng malayang pagsasalita. Hindi yan pinipigilan ng malayang pakikipagtalastasan. So itong social media, mga bossing, blessing ito sa atin. Blessing ito sa bawat Pilipino, bawat tao sa mundo. Bakit? Kasi nga, pwede na tayong makapagtalastasan, hindi lang two-way. Pwede nang maraming makabasa, maraming makapanood nung ating pakikipagtalastasan sa bawat isa. So halimbawa, nag-status ako ngayon, masama ang loob ko, hindi ba, meron akong 10 kaibigan na nakakakita nung nararamdaman ko sa social media, pwede silang makidalamhati sa akin. Hindi ba, hindi katulad noon na pupunta pa ako sa bahay ng kapitbahay ko, kakatok ako sa kanya, may dala akong gin, tapos sasabihin ko masama ang loob ko, tara, inom tayo. Hindi na ganun ngayon. Kumbaga, parang ganun pa rin. Nakikipag-usap ka rin. Sinasabi mo rin yung nararamdaman mo. Yun laman ng isip at puso mo. Pero this time, marami nang nakakakita. At nandoon na sa nakakakita, nakakarinig, nakakabasa, sila na ang bahala, ang magsasabi whether maniniwala sa'yo o hindi. Diba? Ganun yun. So, bakit ngayon, itong Malacanang, galit na galit at magsasampa daw ng mga kaso doon sa mga magpapakalat ng peking balita. Diyos ko naman, napakadali naman kasing patunayan ng mga peking balita hindi ba? Ano ba yung mga peking balita ngayon, mga bossing? Ano daw yung sinasabi nilang pagkalat ng mga peking balita? Bigyan natin. Unang example, mga bossing, ng pagkalat daw ng peking balita. Peking balita daw na magkakaroon ng shortage sa enerhiya sa Pilipinas. Ngayon, may mga tao siguro na mga nag-post yan sa social media nila. Siguro malawak ang kanilang pangunawa patungkol sa pinagkukunan ng enerhiya ng Pilipinas. Alam naman ng bawat Pilipino na wala tayong sariling pinagkukuhanan ng enerhiya bukod sa mga pribadong mga power plants dito sa Pilipinas. Walang sarili ang gobyerno. Walang sarili ang Pilipinas.
Okay, wala po. Meron tayo mga power plants sa Pilipinas na nagsusupply ng enerhiya sa halaga, na may halaga, may bayad. Mataas ang binabayad natin mga bossing diyan sa mga enerhiya na binabayad natin na yan. Oo, so ngayon, syempre ikaw bilang isang Pilipino, mapapaisip ka wala tayong sariling power plant. Oh, meron mga pribado. Yung pribado naniningil yan at ang taas-taas ng singil nila tapos walang magawa ang gobyerno kapag nagtaas ang mga yan. Puro hearing lang sa Senado, hearing sa Kongreso, pero wala naman talaga silang nagagawa para babaan yung mga presyo na yan. O hindi ba parang sa oil deregulation law, o ang mga may-ari ng mga gasolinahan dito. O speaking of gasolinahan, dati po tayo ang may-ari ng Petron. O tayong may-ari ng Petron dati. O binenta yan nung 90s ni Ramos kasi daw masyado daw mataas ang cost ng gobyerno sa pagpapatakbo nitong nitong state gasoline station na ito. Oh, so ngayon binenta yan sa Petron. Oh, para daw maging competitive. Noon, ang maganda kasi kung sarili natin yung gasolinahan na yan. Yung subsidy, mga bossing, yung binibigay na ayuda sa mga driver ngayon, pwede nang hindi ibigay sa driver. Pwede nang yung subsidy mapunta doon sa pag-aari ng Pilipinas na gasolinahan, which is yung dating Petron. Petrogas yata yan. Oo, pwedeng doon mo ilalagay yung ayuda. Halimbawa, kukuha ka ng pera sa sa budget natin na halaga ng mga 10 bilyon, ilalagay mo doon sa gasolinahan. Tapos, ang gagawin natin, di ba? Halimbawa, binili natin ng mahal yung gasolina galing sa ibang bansa o kukunin natin dito. Ngayon pwede nating ibenta ng mas mura. Gagamitin natin yung pera ng gobyerno, yung pera ng Pilipinas para makompensate at makapagbenta ng murang gasolina sa mga Pilipino. Parang alam ninyo yung 20 pesos na kilo ng bigas. Yung konsepto nun, ganun din yung konsepto nung may sarili tayong gasolinahan. Di ba? Bibilin natin halimbawa yung bigas sa merkado ng 25. Tapos ibebenta natin sa taong bayan ng 20 pesos. Lugi tayo ng 5 piso. Pero nakakuha yung mga kababayan natin ng tig 20 pesos na kilo ng bigas. So ang nakinabang taong bayan, pera ng gobyerno yung pinang-abono dahil totoo naman na mahal yung mga nabibili nating gasolina ngayon, mga diesel ngayon dahil nga sa krisis dyan sa Middle East. Noon meron tayong ganon, meron tayong gasolinahan na sarili natin pero ibinenta dyan kay Ramon Ang, binili ng San Miguel. Ngayon naging private na, wala na tayong pag-aari. Noon ang Meralco, gobyerno, binenta na naman sa mga Lopez. Ang Maynilad, gobyerno, binenta na naman sa mga private na sektor. Wala tayong sariling pag-aari natin. Tubig natin, pag-aari ng pribado. Kuryente natin, pag-aari ng pribado. Mga gasolina, pag-aari ng pribado. Wala tayong kontrol. So oil deregulation law, ganyan. Kahit gaano itaas ng mga may-ari ng mga gasolinahan, walang magagawa ang gobyerno. Kaya nga nagrereklamo tayo. Hindi pa ubos yung binili nyong murang gasolina, nagmahal na kayo. Di ba yan yung hinihiring pero may nagawa ba yung hearing sa Senado? Wala. In-expose lang ng Senado na yung mga kapitalista sa Pilipinas, mga kawatan, mga oportunista. Yun. So ngayon, ikaw bilang isang tao, marunong, alam mo naman yan. Ako, alam ko yan. Kasi inaral ko man yan, hindi man lahat. Pero binasa ko naman yan. So, magtataka ako, lahat ng bagay binibili natin. Baka sobrang mahal na, walang pera ang gobyerno natin. Baka wala na tayong pambili ng enerhiya. Kaya baka magkaroon ng krisis sa enerhiya. So, ikaw, naglalabas ka lang ng iyong idea na pwede mong mabuksan ang isip ng mga Pilipino. Pwede mong magamit yan para yung mga Pilipino magtipid sa kuryente. Di ba? Yan yung una. Daw nila, ididimanda daw nila. Ba't may didimanda? Utang ina ninyo. Ba't ididimanda yung mga yan? Naglalabas lang naman ng mga naglalabas lang naman sila ng mga pwedeng mangyari sa Pilipinas. Di man yun fake news. Yun ay binubuksan lang ating kamalayan. Baka mamaya sayang ka ng sayang ng kuryente. Baka mamaya videoke ka pa ng videoke, pangit-pangit naman ang boses mo pag sasayang yan sa kuryente. Di ba? Pangit-pangit ng boses, kanta ng kanta mula umaga hanggang hapon. Di ba sayang kuryente dyan? Dapat sabihan ka ng nanay mo, hoy, sayang kuryente, di ka na makagalingan.
ipatay mo yung video na yan para makatipid ng enerhiya Pilipinas. So hindi ba? Pwede mo ang gamitin yan yung hype na lumalabas na yan para magamit. Sabihin nyo lang naman na posible magkaroon ng shortage kasi nga merong lahat naman ng ating enerhiya nanggagaling sa fossil fuel. Nagkakaroon tayo ng problema sa pag-aangkat. So posible mangyari yan. Pero hindi pa sa ngayon. Hindi ba pwede mo naman ganunin Ba't ka magdidemanda? Mga gago pala kayo O pangalawa, ano pa yung mga ganyan, yung mga daw pagpapakalat ng fake news at false news. Putangin na yan. Fake news at false news, ang kauna-unahang fake news at false news. Yung mga yung mga nasa gobyerno. Si Bongbong Marcos, sinabi niya na wala daw baril na pumasok sa Kingdom of Jesus Christ. Ang liwaliwanag. Meron. Hindi ba false news yan, fake news yan? Dapat ikulong na yung presidenteng unggoy na yan. Ano pa? Ang dami pa. Ang dami mga pinangako niya noong eleksyon, walang natupad. Pabahay niya, wala. Yung flood control projects, sinasabi niya 5,500 flood control projects, wala. Ano pa? Yung pagbebenta niya ng yung pagbebenta ng ginto sa Pilipinas, na na ba? Napaliwanag na ba? Hindi pa. Ano pa? Yung Maharlika Investment Fund, sabi legacy daw niya yan. Putang ina, legacy, wala na nangyari. Ano pa? 20 pesos na kilo ng bigas. Maganda daw ekonomiya ng Pilipinas. Okay daw ang Pilipinas. Wala daw oil crisis. Hindi ba lahat yan false news at false hope yan? Dapat ang unang kasuhan yung presidente natin. Dahil siya ang unang fake news spreader at saka yung PCO, yung opisina mo mismo. Pangalan niya ni Calvo. Hoy Calvo, dyan sa PCO. Putangin na yan. Yung opisina mo mismo, puro sabi ni Mike Abe, corrupt daw yung opisina nyo. Ba't hindi nyo kinakasuhan si Mike Abe? Kurakot pala kayo. May nagsasabi pa, meron daw 50 million na nawala daw sa vault ninyo. Hindi nyo na, sabi nyo, imbestigahan nyo. Asan na yung resulta nyan? Ang ina nyo, ang hilig nyo. Ano pa, si Claire Castro. Ang dami sinasabi ni Claire Castro na mga Duterte daw ang pinagsimulan ng corruption sa Pilipinas. Paano nangyari yun? Wala namang insertion nung panahon ni Duterte. Panahon ni Marcos yung napakarami ng insertion. Nung panahon ni Duterte, walang insertion. Tanga. Hindi ba false news yan? Hindi ba false information yan? Alam nyo, ang dapat nakasuhan nyo yung mga sarili nyo. Ang kakapal ng mga mukha nyo, mga putangina nyo. Ano pa sabi? Ito, yung katulad niyan, dyan sa kalusugan ni Bongbong Marcos. Yung mga nagpapakalat daw ng mga peking balita tungkol sa kalusugan ni Bongbong Marcos, ni Bobo Marcos. Ang bobobo nyo pala napakadali lang naman kasi niyan Kung may taong nagkakalat ng masamang balita, di ipakita mo yung totoong balita. Gago. Tarantado pala kayo halimbawa, sinasabi si Bongbong may stage 4 cancer. Di patunayan yung walang stage 4 cancer. Sinasabi ninyo, Sinasabi ninyo. Ito. Natin. Hindi, sige nga, natin. Magbalita na nga tayo para mas maganda-ganda usapan natin, wait lang. Ito na. Anuhin na natin. Simulan na natin dito kay Dave Gomez na ulol. Para simulan na natin itong mga fake news na usapan na to. Ito, nagpunta kahapon. Nung isang araw, kailan itong putang inang kalbo na ito. Naimbisan. Sabi ko nga sa inyo, ang daming problema ng Pilipinas. Problema ng Pilipinas, yung pagmamahal ng presyo ng bilihin, ubos na gasolina, mahal ng gasolina. Putang ina, ang solusyon ninyo, magdemanda. Mga tarantado kayo, pera ng taong bayan. Pag nagdemanda kayo, magbabayad kayo, ha? Kaninong pera gamit? Sa'yo? Gago ka. Taong bayan ang dinidemanda ninyo. Taong bayan ang ididemanda ninyo. Yung mga taong bayan na nagre-reklamo sa social media, irereklamo ninyo. Tapos pera ng taong bayan yung ginagamit nyo pagdemanda sa kanila, mga tarantado. Tangina, ginigisan nyo kami sa sarili namin mantika, pera na nga ng taong bayan yung ginagamit ng mga kabit ninyo. Yung ginagamit ng mga anak nyo sa labas sa pagyayabang nila sa mga sports car nila, yung mga relos ninyo na pagkakamahal. Pera na nga ng taong bayan yan, putang ina yan. Tapos walang hiya kayo, pati yung ayuda, mga bossing na ipinamimigay ninyo, akala nyo sa inyo, hindi, sa amin yan. Kakapal na mga pagmumukha nyo, Mga buwisit kayo. Ito, nagpunta tong kalbon to. Balak siguro nitong manakot. Ulul. Tangina, wala na natatakot sa inyo. Wala natakot sa inyo for 4 years. 2 taon na lang kayo sa posisyon. Wala na matatakot sa inyo. Lame duck na presidente. Ang presidente wala nang silbi. Ang presidente wala nang kwenta. Ang presidente nangangayayat na gusto nang kunin ni Satanas. Utangina, wala na kayo natatakot.
O kung gusto lang ninyong gumawa ng mga fuzz, gumawa ng hype, gumawa ng balita para mapagtakpan itong totoong problema ng bayang Pilipinas, which is kayo, putang ina nyo. Kayo ang problema ng Pilipinas. Simula nung umupo kayo sa Pilipinas, nagkaletse-letse tayo. Sobrang karma natin dahil sa pinagagawa ninyo, pati simbahan sinisira nyo, mga putang ina nyo. O kaya nagkakaletse-letse Pilipinas dahil sa inyo, kaya kayo nagkakarma-karma. Kaya meron ng chismis na yung isang taga-Quadcom naputulan ng paa. Meron pang chismis yung isang taga-Quadcom hindi na natatagpuan ngayon, patay na daw yata. Meron pang chismis na may stage 4 cancer. At may chismis, may mga namatay pa nung mga nakaraan. Putang ina, matindi ang karma nyo. Tandaan nyo yan. Hoy Dave Gomez, wala kang silbi. Unang-una sa lahat, hindi ka pa nako-confirm ng Committee on Appointments, ng Commission on Appointments, ha? Hindi ka pa nako-confirm. Kasi hindi ka pa naman, ano ka lang naman, acting PCO secretary ka lang naman. O magpa-confirm ka muna bago ka magyabang. O, pakinggan natin tong balitang to. Excuse me po, Yes, no one will be spared. Basta mapatunayan namin fake news, we will file charges against them. No one will be spared. No one will be spared, gago. Kayo ang di dapat ma-spare. Kayo ang kauna-unahang fake news peddler. Si Claire Castro, puro fake news ang pinapalabas niyan. Si Bongbong Marcos, puro fake news ang pinapalabas niya. Si Remulla, puro fake news ang pinapalabas niya. DOJ Secretary pa lang yan, puro fake news. Eto si Remulla ngayon, puro fake news ang pinapalabas niya, yung taga-DILG. Kayo ang mga fake news peddler, mga ulol kayo, tas kayo pa may ganang mang demanda. Kakapal ng mga mukha ninyo. Problema ng Pilipinas ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Problema ng Pilipinas ang pagtaas ng presyo ng gasolina, hindi mapigilan. Sinabi nyo walang oil crisis, pero putang ina nyo. Ang taas-taas na ng presyo. Saan ka makakita? Nagtaas kayo ng presyo ng langis. Nagtaas ang presyo ng mga bilihin. Hindi naman nagtaas ang pamasahe. Hindi naman nagtaas ang presyo ng mga mamamayan. Anong gusto nyo? Patayin nyo Pilipino? Tas ayaw nyo magreklamo? Pinapatay niyo yung mga Pilipino, tas ayaw nyo nagre-reklamo sa inyo, putang ina ninyo, kayo yung mga nasa gobyerno na dapat sumusolusyon sa problema ng Pilipinas, mga hayop, hudas, barabas, hestas kayo? Putang ina ninyo, akala nyo natatakot kami sa inyo? Yung mga dimadimanda nyo, akala nyo nakakatakot yan? Gago! Mas nakakatakot yung kinakaharap namin ngayon na paghihirap sa buhay, yung kinakaharap ng mga kababayan natin na halos wala nang makain dahil sa hirap ng buhay, dahil sa kagagawan ng amo mong gago. Yan ang kinakatakot namin. Hindi kami takot sa kaso, putang ina niyan. Hindi nakakamatay yung kaso. Pero yung gutom, yung kahirapan, yung krimen na tumataas dahil kumakapit na sa patalim lahat ng mga kababayan natin, makakain lang ng sapat. Puta, yan ang nakakatakot, Dave Gomez. Yan ang dapat na sinusolusyonan nyo. Kesa solusyonan nyo yung fake news, ang dapat na sinusolusyonan nyo yung problema ng mga Pilipino, mga hayop kayo. Tang ina nyo. Hindi kami magsasawang mura-murahin kayo araw-araw, mga buwaka ng ina ninyo. O dahil kayo ang pahirap sa Pilipinas, putang ina ninyo. Tandaan niyo yan. Binoboses lang namin yung boses ng sambayan ng Pilipino, mga hayop kayo. Walang hiya itong mga ito. No one will be spared. Gago, kayo nga ang unang nagpapakalat ng peking balita. Sir, other matters lang, general reaction ninyo sa Iran? Yung sa ngayon? Meron kami statement sa Malacanang sa... Walang alam, putang ina niyan. Pag tinanong mo tungkol sa Iran, walang alam yang ulol. Pag tinanong mo tungkol sa ekonomiya, walang alam, gago na yan. Pag tinanong mo tungkol sa problema ng mamamayan, walang problema. Maganda ang ekonomiya, 60 pesos ng dollars. Maayos ang ekonomiya, walang taas ng presyo, walang taas ng ganito, walang ubos ng langis. Maayos tayo, pero putang ina, kabaliktaran. Hindi ba fake news ang hayop? Wala siyang masagot kasi wala mang alam yan. Ang alam lang naman niya magpropaganda para kay Bongbong, magsinungaling para kay Bongbong. Di ba sinasabi ko sa inyo ang style ng mga yan? May problema ba Pilipinas? Wala. Kasi pag sinabi nilang meron, ano yung problemang nakikita nyo? Ang daming pang itatanong na kasunod. Yung problema na sinasabi nyo, paano nyo susolusyonan yan? Ang daming itatanong sa kanila. Kaya mas madali, i-deny na lang nila. Para isang tanong, isang sagot lang. May problema Pilipinas? Wala. Ba't sabi ni ganito may problema? Kanya yun. Sa tingin namin, wala. Alam mo yung ganun lang sila, pero pag tinanong may problema Pilipinas, oo, malaki ang kinakaharap natin. Ay, ganun po ba? Saan po yung malaking kinakaharap natin? Malaking kinakaharap natin sa supply ng langis, sa supply ng enerhiya, at saka sa ganito, sa ganyan. Ganun po. So ano po ang inyong plano para masolusyonan ng mga yan? Hindi ba? Nanganganak yung tanong. Versus isang deny na lang, magsisinungaling ka lang dahil expert ang mga hayop na ito sa kasinungalingan. Magsisinungaling ka lang, sasabihin mo walang problema ang bayang Pilipinas ngayon. At talaga, sabi nila meron. Hindi, wala. Meron kaming datos, wala. Simple lang, ganun lang sila. Di ba? Hindi na nila gagamitan ng utak, gagamitan lang nila ng kasalanan, which is pagsisinungaling. Expert sila dun. Si Bongbong, expert sa pagsisinungaling. Di ba? Ganun lang parang NPA yung mga NPA, ganyan. Pag sinabi mong kalaban sila ng bayan, hindi.
O hindi ba pag sinabi mong nangre-recruit sila ng mga kabataan para dalhin sa kabundukan, mali. Ganun lang sila, isang tanong, isang sagot lang sila because kapag hinabaan mo pa yung pag sinabi mo yung katotohanan, maraming manganganak pa yung mga katanungan na yan. O kaya eto mga to, expert sa pagsisinungaling, tingnan mo yung mukha ng ulol, tinanong sa Iran, ano po masabi niyo meron kaming sasabihin niya. Wala siyang alam tungkol doon. Ang ina ng mga yan, ang alam lang ng mga yan, manggipit at saka pabanguhin si Bongbong Marcos, buhay pa na aagnas na. Okay, sige po. Thank you. Thank you, sir. Salamat na lang. For them to investigate and find out kung sino yung mga admin ng mga pages na yan. Sir, will you do the same against individuals spreading fake news against the First Family? Yes, no one will be spared. Basta mapatunayan namin fake news, we will file charges against them. No one will be spared. Pinakala niya nakakatakot siya no? No, sir, lol, hindi ka nakakatakot, kalbo. Tangina, kalbo rin ako pero mas kalbo ka. Hindi ka nakakatakot. Walang nakakatakot sa inyo, putang ina ninyo. Ito yung pinakamalaking pagkakamali niya. Ito yung isang pinakamalaking pagkakamali niya. Kasi, halimbawa sa cancer ni Bongbong Marcos, di umano. Kasi kumakalat, may cancer daw, hindi daw lumalabas eh. Sinasabi ngayon na may cancer daw, ganito ganyan. The burden of proof is with the accuser. So, let's say for example, nag-accuse ako na si Bongbong Marcos merong sakit. Diba? Sanabi ko may cancer si Bongbong Marcos, di ba? Siyempre, nasa akin yung prueba nasa akin yung burden na magpakita ng prueba. Anong prueba ko? Yung mga throwback pictures nila. Yung mga maling file videos na ipinalalabas nila sa tuwing nagbabalita sila. Kasi yung mainstream media kasapakat eh. Paano ko masasabing kasapakat? Magbabalita sila. Si Pangulong Marcos ay nagpunta sa ganitong lugar para na magpasinaya sa ganyan-ganyan. Hindi ba mayroong bali-balita ngayon, hindi na pagkikita, hindi nakikita, hindi lumalabas. Sabi nga daw, diyan na naman daw sa St. Luke's, ang dami na naman daw mga sundalo at mga pulis na kabantay. Bakit? So nakita naman ng tao, pumapayat, nangangayayat. Nung nakaraan, nakita parang may colostomy bag. Parang Tapos nakita natin lulugo-lugo. Putang ina niyan, parang mamamatay na. So hindi natin masabi. So ikaw, judging on what you are seeing, nag-ano ka, parang may may sakit nga ito kasi kung may colostomy bag o baka may cancer na ito tapos may mga kumakalat pa na may cancer. So ngayon, mag-ano ka, may cancer nga yata. Mag-speculate ka na ganun. So anong prueba mo? Ayun, yung mga nakikita mo sa TV. Yung mga nakikita mo sa mga pictures niya na nangangayayat siya. Tapos yung mga nakikita mo sa social media. Yun yung prueba mo, hindi ba? Yun yung prueba mo. Tapos yung iba pa, yung pagpapakita ng mga file videos. Halimbawa nga, ang mainstream media nagsabi, nandito siya sa ganitong lugar, nagpapasinaya ng ganito, nakipag-meeting kay ganyan. Pero pag tiningnan mo, puta, nandoon si Enrile. Nandoon si Enrile sa video. So ano yun? Bakit kayo naglalabas ng mga file videos? Bakit hindi nyo kayang maglabas ng mga original videos ng mga current? Halimbawa, yung ngayon, yung kaninang umaga na nagbabasa siya ng dyaryo na ngayong araw na ito, sasabihin nyo na naman, AI yan. At least basta maglabas kayo. Ang problema, kasabwat yung mainstream media, naglalabas yung mainstream media ng file videos, yung mga videos na sinauna pa. Mantakin mo, naglabas sila ng video, wala man lang ka due diligence, wala man lang ka check na ginawa, putsang ina niyan. Gusto nyo maging fact checker, tapos yung mga balita nyo, hindi nyo fina-fact check. Puta, nandoon si Enrile, hindi ka ba naman magugulat? Buhay pa pala si Enrile. Siyempre magugulat ka, di ba? At kapag hindi ka kasi lumalabas, hindi ka nagpapakita na ikaw ay buhay pa, di ka nagpapakita ng proof of life, di ba? Sa SSS, ganyan. Yung mga lola ninyo, sa mga pibaw, yung mga veterano, di ba? Nagpapakita kayo ng proof of life, di ba? Pagka hindi na dumating yung pension mo dahil sa katandaan mo, pupunta ka ngayon doon sa pibaw, o pupunta ka sa SSS, magbibigay ka ng proof of life, mag-dyaryo ka nga hawakan, yung headline ngayong araw na ito, isesend mo sa kanila yung picture, ayan, dadating ulit yung pension mo. Kailangan mong gawin yon bilang isang pensioner. Bakit pag presidente hindi nyo magawa? Presidente ng Pilipinas yan eh. Hindi nyo magawa. Ano ba naman magpakita ng proof of life, di ba? Wala namang problema yun. Kung walang stage 4 cancer, di good. Kung may stage 4 cancer, ipakita nyo. Kung buhay pa ngayon, ipakita nyo. Kung patay na, ipakita nyo rin. Wala namang problema rin eh. Bakit naglalabas yung mga mainstream media ng mga file videos at saka ng mga old photos? Puro throwback photos yung pinapadala nyo. Bago yung balita tapos lumang picture yung pinapadala nyo. Ibig sabihin, nawawala siya. Bakit hindi siya makapag-picture ng bago? Bakit walang mga videos yung mga sinasabi ninyong events na pinupuntahan niya? Tangin na kasalanan niyo yan. So ngayon, halimbawa ako, yun yung mga dahilan ko
Ayaw mong nagalit ka sa akin, sinampahan mo ako ng demanda ngayon. Ito yung mali nila Dave Gomez eh. Sinampahan nila ako ng demanda ngayon na nagpapakalat ako ng peking balita. O ngayon sila na yung kailangan magpatunay na na peke yung ibinabalita ko. O sila na yung dapat magpatunay. Ano yung mga dapat ipatunay? Ayan na, dyan nalalabas yung proof of life, dyan nalalabas yung medical records, dyan nalalabas yung drug test. Halimbawa, sinabi ko si Bongbong Marcos addict, si Bongbong Marcos drug addict. O, tas idinimanda niya ako ng fake news. O kailangan niya magpakita ng prueba na fake news ako. O tingnan mo, nagdidemanda ba sila na maraming nagsasabing addict si Bongbong Marcos? Hindi sila nagdidemanda because they have to prove na addict talaga si Bongbong. They have to show drug test result na current para mapatunayan na fake news ako. O ganun din dito. Kung halimbawa, sinabi ko may stage 4 cancer si Bongbong Marcos, ano ang makakapagpatunay na fake news ako dahil nagsampa ka na ng demanda sa akin? Ang makakapagpatunay nun, maglalabas ka ngayon ng medical bulletin. Ang tanong, kaya nyo bang maglabas ng medical bulletin? Eh yan nga, hinihingi ng tao, maglabas kayo ng medical bulletin eh. Kaya etong mga to, putang ina, nagreklamo pa lang sila. Magte-trace pa lang sila. Hindi nila yan patutunayan na may sakit o walang sakit si Bongbong Marcos. Hindi nila patutunayan na addict o hindi si Bongbong Marcos. Hindi nila yan gagawin. Oo, kasi nga, pag nagsampa ka ng demanda, nagreklamo ka na, yung burden of proof nandoon na sa nagre-reklamo. Yung nagfi-fake news, didepensahan niya na yung sarili niya. O, parang di ba ganyan yung usapin kay Inday Sara? Ang nag-aakusa, yung Congress ang kailangan magpakita ng ebidensya, hindi yung grupo ni Inday Sara. O, patay kayo ngayon. So ngayon, dahil dyan sa ginawa ninyo, akala nyo matatakot nyo Pilipino? Hindi. Mas lalong kailangan nyong magpakita ng pruweba na si Bongbong Marcos walang cancer. Kailangan nyo magpakita ng pruweba na si Bongbong Marcos kung halimbawa sinabi kong addict siya. Tapos dinimanda mo ko dahil sinabi kong addict siya. O kailangan mo ngayon magpakita ng drug test. Patay kayo ngayon. Mga ulol. O. Sir, other matters lang, general reaction ninyo sa Iran? Yung sa, Meron kami statement sa Malacanang sa afternoon. Ayan, o di ba? O, katulad niyan, speaking of fake news mga bossing, yung kaninang sinasabi ko sa inyo yung kaninang sinasabi ko sa inyo na fake news. Eto, papakitaan ko lang kayo ng isa. Eto, ay, putik yun, ba't nawala yung pangalawa? Pakikitaan ko kayo ng isa. O, ayan. O, sinabi ng GMA News, 36 minutes, wala daw kinikilingan niya na, today, April 7. O, sabi dito, look, meron pang gano'n na, look, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. presided over the Uplift Committee meeting today, April 7. O, to review the recommendation of the Development Budget Coordination, etc., etc. O, ayan, pinakita nila, nandiyan dyan si Bongbong. Tapos, meron pang image dito na naka-blurred. Tapos, sa ilalim, nandiyan dyan si Pangandaman, tsaka si Gatchalian. O, gumawa ang GMA News ng photo collage ng usapan na yan. Siyempre, pag nabasa ko tong balitang to, anong iisipin ko? Ay, buhay pa siya. Kasi April 7 nandoon siya O, hindi ba? O, yun ang ko ngayon, yun ang paniniwalaan ko. O, ngayon, eto ang problema mga bossing. Wait lang maglalagay ako ng isa pang image dito ha. Wait lang. O, maglalagay ako ng isa pang image dito. Wait lang ko lang. Ipapakita ko sa inyo. O, eto ngayon ang problema natin mga bossing. Ha? Ang problema natin, yan yung balita nila, magaling ang mata ng mga Pilipino. O, ayan. O, tingnan ninyo ito. O, huli ka. Yung binlurred nila na picture kanina, nung nilinawan at may kuhang malinaw, ayan nakalagay 2024. 2024 mga bossing. O, tingnan niyo yung diferensya. O, ito yan. Ito yan, yung na yan. Yung may bilog na yan. O, makikita mo, binlur nila. O, para hindi makita yung date. O, binlur nila para hindi makita. Kasama sa report nila yan sa social media. April 7, today. Look. May ganun pa sila. O, hindi pa peking balita ito? Tapos nung chinek natin ng maigi, ito yung lumabas, mga bossing, April 2024. O, sino ngayon ng fake news peddler? Yung mga vlogger na naglalabas ng mga panggagago nyo sa Pilipino o kayo? Sinong pinaglololoko nyo? Sabi dito sa image na ito, ayan 2024. O, nakita mo ba dyan si Bongbong Marcos? Sinong katabi ni Bongbong Marcos dyan? O, ayan si Recto, katabi ni Bongbong Marcos dyan. O, tingnan mo dito. O, tingnan mo dito sa picture nila. O, nasan si Bongbong Marcos? Nasa gitna.
O, hindi ba itong unang picture? O, nandiyan dyan si Marcos sa gitna. O, tapos magkatabi si Gatchalian tsaka si Pangandaman. O, dito naman sa may malaking picture na may bilog, wala naman dyan si Pangandaman. Ay, si Pangandaman. Wala naman dyan si, sino yung ulol na yan? Yung babae na taga DTI? Si Roque. Wala naman si Roque tsaka si Gatchalian dyan na magkatabi. Pero dito sa may kaliwang picture, si Bongbong, nandoon sa gitna. Wala naman siya sa gitna doon sa binilugan. Pero isinama ng GMA News yung picture na yan na may bilog. Anong ibig sabihin yan? Tinatarantado nyo Pilipino. Tapos ang headline ninyo, look, President Marcos presided. Tapos today, April 7. Oh, tapos biglang lalabas ganito. Oh. Biglang lalabas ganyan. Oh, lumalabas April 2024 pa pala yan. O di ba tinatarantado nyo Pilipino? Sino ngayon nagkakalat ng peking balita? O bakit hindi mo idemanda yan? Gago pala kayo eh. Oh, tarantado pala kayo eh. Oh, ngayon huli kayo sa akto. Paano nyo ngayon ipapaliwanag yan? Paano pa natin masasabi na fake news si Claire Castro? Anong sabi ni Claire Castro nung nakaraan? Sabi ni Claire Castro nung nakaraan, wag nyong ipahid. O, sino ba ang nagtraidor? Sabi niya kay di ba? Sabi ni Amy Marcos na nabudol na April Fools pa. Sabi niya, kung ikaw ay talagang laban sa katiwalian at korupsyon, bakit hindi mo ireklamo yung nakalang administrasyon? Doon nagsimula yung korupsyon. Tarantado din talaga no? Doon daw nagsimula yung korupsyon nung panahon ng nakaraang administrasyon. Ganon ka fake news peddler si Claire Castro. Anong reason niya? Anong pinakita niyang ebidensya? Wala. O hindi ba dapat yan ang idinidemanda? Dapat yan ang tinatanggalan ng lisensya pagiging abogado dahil sinungaling? Kailangan pagka nag-akusa ka, may ipakita ka. Walang insertion nung panahon ni Pangulong Duterte. Walang mga ganun na nangyari. Ang daming mga nangyaring project nun ngayon wala eh. Ito, tingnan ninyo itong balita na ito. Hindi, pero bago itong balita na to, yun nga, yung tungkol dyan sa cancer na yan minsan mag-speculate ang tao eh. Bakit ba pinipilit nila yung impeachment ni VP Sara? Bakit ba parang nila, ipinupush nila yung impeachment? Bakit hindi pa nila dalhin yung impeachment ni VP Sara sa Senado? Bakit nila binibitin dyan sa Kongreso? Kasi nga gusto nila na na sirain si Inday Sara kasi hindi talaga nila maipapa-impeach si Inday Sara. Hindi nila maipapa-impeach kaya gusto nilang sirain si Inday Sara. Patuloy-tuloy yung kanilang propaganda na ayaw sumagot ni Inday Sara, hindi humaharap si Inday Sara. Paulit-ulit din nating sasabihin na hindi dapat humarap si Inday Sara dyan sa Kongreso. Dahil ang trabaho lang ng Kongreso maghanap ng probable cause kung may probable cause for impeachment. Pag may probable cause for impeachment, dinadala na yan sa Senado, doon dapat si Inday Sara humarap. Kapag si Inday Sara hindi humarap sa Senado, kapag si Inday Sara pinatawag na ng Senado at hindi humarap sa Senado, ayan, problemang malaki yan. Ibig sabihin, talagang tinatakasan ni Inday Sara yung kanyang yung accountability. Pero dyan sa Congress, walang accountability na dapat na ipagtanggol ni Inday Sara yung sarili niya dyan because it's a done deal already. Na-impeach na siya dyan last year, ba't pa siya pupunta dyan? Pinatatagal na lang ng Congress yan kasi alam nila dyan daw sa Congress, di umano ito ayaw na daw ng mga congressman yung impeachment na yan dahil masisira yung kanilang mga kinabukasan sa politika pagdating ng 2028. Visayas at Mindanao, yung mga tao sa Visayas at Mindanao nag-aabang na kung yung mga congressman nila ay pipirma dito sa putang ng impeachment na ito dahil sigurado ipapatalo na nila yung mga congressman nila dyan. At kung sakali man, ako congressman, pumirma ako dyan sa impeachment ni Inday Sara, sigurado ako, ang laki na ng gastos ko, ang laki na ng ibabayad ko sa mga tao. Kasi dati, nung hindi galit ang tao sa akin, para iboto ako, magkano lang ibabayad ko. Ngayon nagalit ang tao dahil pumirma ako sa impeachment ni VP Sara, kailangan ko magbayad ng sobra-sobra. So ang aking kapital para sa manalo lang sa eleksyon, mas malaki. So mas malaki yung kakailanganin kong pera para manalo lang ako. Kaya yung mga congressman ngayon, nagdadalawang isip na sila. Kasi pag pumirma ako sa impeachment ni VP Sara at nalaman ng constituents ko na mga Duterte supporter, 32 million yan. Yari ako, baka manalo na yung manalo na yung kalaban ko sa susunod. Unless yung kalaban ko bilin ko para wag na siyang tumakbo para mag-isa na lang akong tumakbong congressman dito. Ang matatapang lang napipirma dyan, mga bossing, yung mga walang kalaban sa mga distrito nila. Yung mga binabayaran nila, yung mga kalaban nila sa distrito nila. Di umano katulad ni Martin Romualdez. Ganun yan. So ngayon, minamadali nila yung impeachment kasi nga may bali-balita din naririnig tayo hindi to confirmed. Pero ang issue kasi dito, mga bossing, kapag si Bongbong Marcos namatay ngayon dahil sabi nga nila may stage 4 cancer daw. Kapag namatay si Bongbong Marcos ngayon, putragis yari na. Magiging presidente bigla si Inday Sara.
O so pag naging presidente si Inday Sara, naku po, o lalo na mawawalang kwenta yung impeachment niya. Pag naging presidente si Inday Sara, as early as now, hindi pa ready yung mga alibay ng mga magnanakaw sa Congress, hindi pa ready yung kanilang mga visa papunta sa ibang bansa para magtago. Pucha, sisimulan na kagad ni Inday Sara yung mga investigasyon sigurado patungkol dyan sa flood control at mga magnanakaw sa Pilipinas. Hindi involved ang mga Duterte, kaya sigurado ako na talagang tatamaan mga senador at saka mga congressman talaga dito sa pag-iimbestiga na ito na gagawin ni Inday Sara. Kaya yun yung kinakatakot nila. Kaya ito si Bongbong Marcos, ginagawa nila ang lahat para mapahaba ang buhay ni Bongbong Marcos, matapos ni Bongbong Marcos yung 2028 para may at least kahit papaano 70-30 sila. 70% mananalo si Inday Sara, 30% may pag-asa sila na hindi manalo si Inday Sara. At least may pag-asa sila. Kesa pag namatay si Bongbong Marcos, walang eleksyon na magaganap, biglang magiging presidente si Inday, patay sila. So ngayon, ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya, maitawid lang ni Bongbong Marcos hanggang 2028 yung kanyang buhay para hindi maging presidente si Inday Sara. Because from now on until 2028, sisirain nila ng sisirain si Inday Sara in the hopes na matalo siya sa 2028. Which is alam natin hindi mangyayari yun. Tang-ina ninyo, inaantay na namin yung 2028, ang tagal nga eh. Gusto na talaga namin bumoto, putang ina ninyo, baka mabutas yung papel sa pagdiin namin sa pangalan ni Inday Sara pag tumakbong presidente yan sa 2028, mga hayop kayo. Kaya ganyan ang sitwasyon ngayon dyan sa Kongreso. Aligaga sila. Oo, kabado sila, hindi na nakakatulog yung mga, alam nyo ba? Na nung mahal na araw, putang ina, nagsipagdasalan ng mga yan na sana wag munang hindi totoo yung stage 4. Sana hindi totoo yung stage 4. Sana buhay yan hanggang 2028. Kasi, imagine mo kung mamatay bukas yan, antimano, susumpa si Inday Sara, siya na kagad ang presidente. Putang ina, lahat ng gawin ni Inday Sara, legal. Lahat ng pag-iimbestiga ni Inday Sara, legal. Patay kayo. Ang ina ninyo. O eto, kaya nagkakandara pa sila ngayon. Kaya itong mga putang ina mga makabayan, kaliwat kanan ng mga propaganda nila na si Inday Sara daw yung Supreme Court, gago. The Supreme Court is there for a reason. Ano yung reason? Para lahat ng mga pang-aabuso yung mga putang ina ninyo sa Kongreso, pwedeng harangin ng Supreme Court basta tama yung pleadings mo. Tarantado. Basta may grounds yung iyong reklamos dyan sa mga lumalabag sa batas, ang Supreme Court is there para bantayan yung mga mapang-abuso sa kapangyarihan katulad yung mga makakaliwa na pamumulitika lang kayo. Sorry kayo. Sorry kayo dahil ang Supreme Court gagalaw yan according doon sa batas. Hindi naman kayo sumusunod sa batas eh. Kaya kayo yung takot na takot. Bakit si Inday Sara pumupunta sa Supreme Court? Hindi natatakot si Inday Sara sa Congress. Natatakot kayo dahil si Inday Sara tumakbo sa Supreme Court at hindi nyo kontrolado Supreme Court. Mga ulol kayo. Kaya iyak si Sindenya kanina na ang vice presidenteng kigipit sa Supreme Court kumakapit. Ganun talaga. Kaya nga nandiyan yung Supreme Court para anuhin mo para gamitin mo. Lalong-lalo na kapag meron kang dahilan para gamitin siya. Kung hindi rin kayo natatakot, bakit kayo natatakot kung talagang sa tingin ninyo si Inday Sara may kasalanan? Ba't natatakot kayo sa Supreme Court? Kung ano yung nakikita nyo, yun din naman na makikita ng Supreme Court kung patas yung pagtingin ninyo. Ang problema, hindi. Kaya ngayon, yung mga legal remedies na Supreme Court, mga petition, kabadong-kabado kayo dyan kasi co-equal body nyo yan, hindi nyo yan kayang bayaran. Hindi yan katulad nyo ng mga bobo. Hindi yan katulad ninyo na mga nanalo lang sa party list. Akala mo binoto na kayo ng tao, ang binoto naman yung party list ninyo, hindi naman kayong kakapal ng mukha ninyo. Ito katulad nitong sinasabi kong fake news ni Claire Castro. Sabi ni Claire Castro nung nakaraan daw nagsimula ang mga corruption. Dito sa oral argument kahapon, ipinakita dito na wala noong nakaraang administrasyon, kung meron man sobrang konti at napunta pa sa kabutihan dahil ang daming build project. Ngayon, ang administrasyon na ito, meron bang Supreme Court na mga reklamo nung panahon ni Pangulong Duterte patungkol sa paglipat ng pondo ng PhilHealth, patungkol sa sa maanumalyang GAA? Meron bang? Ngayon meron Claire Castro Ngayon meron. Bakit mo sinisisi kay Duterte? Wala namang kaso si Duterte ng pagnanakaw. Ang mga magulang ni Bongbong Marcos magnanakaw si Imelda, magnanakaw tatay niya. Sigurado magnanakaw din siya. Bakit? Doon siya sa lahi ng magnanakaw galing Ina niyan. Pakinggan niyo itong unprogrammed appropriations na pinakamababa daw nung panahon ni PRD, pinakamababa. So ibig sabihin, kung pinakamababa, di napunta yan sa tama. Ngayon, mas mataas pa yun. Utang ina man, takin mo 30% o 3% ng national budget natin napunta sa unprogrammed funds. Gago. Appropriations as a share of the total budget across administrations. Ano nakikita nyo sa screen?
Arroyo administration, total unprogrammed sa budget is 5.9%. Sa Aquino administration, 5.2. In fairness kay kay Noynoy ha, tanga lang si Noynoy pero mababa ang niya from 2011 to 2016. Oh, ito kay Pangulong Duterte from 2017 to 2022. Ito buong termino ito 3.9% lang. 3.9. Putang ina, tingnan mo dito sa Marcos administration, ilang taon lang to? 3 taon lang to yung kay Arroyo, buong termino, 5.9. Yung kay Aquino, buong termino, 5.2. Kay Pangulong Duterte, buong termino, 3.9. Dito kay Bongbong, 3 taon, putang ina siya ang pinakamataas. 9% ng budget natin. Ha? 9%. Kung 7 trillion ang budget natin, magkano yung 9% ng 7 trillion na yun? O, imaginein mo magkano yun? Ilang daang bilyon yun? Tama ba? Ha? Tama ba na daan-daang bilyon yan? 3 taon lang yan O, ang budget ni Pangulong Duterte noon, 4 trillion lang. May pandemic pa, may build. Ang budget ni Bongbong Marcos ngayon, close to 7 trillion. Doble. Halos doble ang budget ni Bongbong. Walang programa, walang proyekto, walang bagong eskwelahan, walang bagong ospital. Walang mga build. Putang ina, 9.0. 9% ang unprogrammed niya sa loob lang ng 3 taon. Ganyan katarantado yan. Tapos isisisi nyo kay Duterte. Nung panahon pala ni Duterte yung pinakamababa. Ang dami ng mga proyekto nung panahon ni Duterte. Ang dami mga highway, kalsada, tulay, flyover nung panahon ni Duterte. 3.9%. Tapos nung panahon ni Marcos, 9%, 3 taon pa lang. 2023, 24, 26, 24, 25. 3 taon walang hiya kayo. 2023, 2024, 2025. Kasi yung 2026, nagsisimula pa lang. 9%? Putang ina. So, sinong fake news ngayon? Si Claire Castro. Oh, bakit hindi mo idemanda yan? Bakit hindi mo idemanda, Dave Gomez, si Claire Castro? It was highest under President Marcos Jr. at 9%. And lowest under President Duterte at 3.9%. Chief Justice, Your Honors, good morning, still morning, right? Allow me to present 13 of the 39 post-EDSA 1 Revolution national budgets, including the first and only budget under the Freedom Constitution. Notably, the 1987 budget already contained and programmed. Notably, tingnan ninyo dito sa graph na to. Ayan medyo maliit kasi sa screen ko, pero ipapaliwanag ko sa inyo. Yung pinakabago yan si Marcos, tingnan mo yung graph, ang taas putang ina, parang tama niya, parang amats niya ang taas. Tingnan mo kay Pangulong Duterte. Mababa yung kay Pangulong Duterte. Halos kaparehas lang nung kay Noynoy. Tandaan ninyo kay Pangulong Duterte, merong pandemic. Kay Pangulong Duterte, napakaraming mga proyekto. Tingnan mo, yung Pilipinas nung panahon ni Pangulong Duterte na mababa yung budget natin. Tingnan mo kung ano yung, ikaw, isipin mo sa sarili mo, ano yung mga nagawa ni Pangulong Duterte noong panahon niya sa kabila ng mababa yung kanyang budget. Tingnan mo dito kay Bongbong, ang taas, kasing taas ng amats niya. Tanungin mo sarili mo ngayon, ano yung nararanasan ng Pilipinas? Sa loob lang ng 3 taon to Ano yung nararanasan ng Pilipinas? Maayos ba? May bagong tulay? May bagong kalsada? May bagong eskwelahan? Nadagdagan ba yung benepisyo natin sa kalusugan? May mga gamot ba dyan sa mga pagamutan ng mga pampubliko na dapat sila ang nagpo-provide ng mga gamot? O ikaw mismo sa sarili mo, tanungin mo, mayamang ka ba? Maayos ka ba? May security ka ba? Simula nung presidente itong ulol na to na ganyang kalaki yung kanyang budget? Sino ngayon ang magnanakaw? Sino ngayon ang hindi nagtatrabaho? Numbers will show. Na putya sa laki ng pera ng gobyerno ni Bongbong Marcos ngayon, wala siya nagagawa kahit isa. Wala. Ang nagawa niya, puro mamamasyal. Mamasyal sa tulay, mangangkin ng tulay, mamasyal sa ganito, pumunta sa ganyan, maglinis ng imbornal. Utang ina, walang ginagawa yan para sa mga Pilipino. Puros basic. Yung gawain pang barangay chairman, yun ang ginagawa ng ulul na yan. Tapos sasabihin ninyo ni Claire Castro na nagsimula yung corruption ng panahon ni Duterte. Ang laki ng budget niya ngayon, pinapakita rito sa Supreme Court. Tangina ninyo, nakakahiya kayo. budget under the Freedom Constitution. Notably, the 1987 budget already contained unprogrammed appropriations.
from 2026, rather from 2005 to 2026, Congress approved on program appropriations exceeding those proposed by the President only 5 times. In 2010, under President Arroyo, in 2022, under President Duterte, and from 2023 to 2025, under President Marcos Jr. O, tingnan mo. The increases over the last 3 years. Naintindihan niyo yung sinasabi dito ni Joke, no? Nung panahon ni Cory, isang beses lang lumagpas yung appropriations. O yung unprogrammed, General Appropriations Act, yung unprogrammed, mga bossing, isang beses lang tumaas nung panahon ni Gloria. Mas mataas kaysa dun sa NEP niya. Yung NEP, yung budget ng presidente. Nung panahon ni Pangulong Duterte, isang beses din tumaas. Nung basta nung pandemic to eh. Tumaas yung unprogrammed doon sa NEP. Kumbaga, nalagpasan niya yung NEP. Putik dito kay Bongbong Marcos simula 2022 hanggang 2025. Taon-taon, mas mataas yung ang taas ng unprogrammed unprogrammed funds. Yung National Expenditure Plan o NEP nalagpasan ng General Appropriations Act unprogrammed funds. Nandito sa graph pinakikita yung kulay green, yaan yung National Expenditure Plan. Yung kulay pula, yaan yung GAA. Tapos, yung unprogrammed level, nandiyan din. Pucha, ang taas ng unprogrammed level, 3 taon. Kay Gloria Arroyo, 1. Kay Pangulong Duterte, 1 beses. Kay Pinoy nga, hindi tumaas eh. Wala eh. Hindi, in fairness kay Pinoy na bibilib ako sa mga numero na nakikita ko kay Pinoy hindi hindi magnanakaw si Pinoy ibang klase to hindi natin alam kung ang pag-uusapan is yung budget at saka unprogrammed appropriations, unprogrammed funds. Ayan tingnan mo kay Bongbong Marcos, 1, 2, 3. 3. Tangina. Sa loob ng 4 na taon, putragis 3 beses na mas mataas yung insertions nila. Sinong magnanakaw? Sinong kawatan ngayon? Ipaglagay na natin na yung graph na yan is pagnanakaw. Nung panahon ni Gloria, 1 beses nagnakaw. Nung panahon ni Duterte, may 1 beses na nagnakaw. Puta, yung panahon ni Bongbong Marcos, taon-taon may pagnanakaw. Ilagay natin dun sa ganung perspektibo pero hindi siya ganun. Kasi nung kay Pangulong Duterte, justifiable eh. Justifiable kung bakit mas mataas. Merong may mga proyekto na natapos, marami. At may pandemic. Nung panahon ni Bongbong, wala na nga pandemic. Alam mo kung ano pandemic na nararanasan natin ngayon? Yung pandemic ni Bongbong. Yung pagnanakaw niya, yun ang pandemic na naranasan natin ngayon. However, have been particularly large. Those are encircled there. Back, please. The blue line is the one in the NEP, and the red line is the one approved by Congress. This is not to argue that Congress may increase the unprogrammed appropriations as requested by the executive. This is only meant. Diba? Yung national This is not to expenditure, argue ulitin that natin Congress may increase the unprogrammed. Nakikita niyo yung graph. Yung green, yun yung national expenditure. Yung pula, yun yung GAA, yun yung budget. Yung itim na linya, yaan yung unprogrammed. So mas mataas yung unprogrammed kaysa doon sa budget ng presidente. Paano nangyari yun? Si Bongbong Marcos ang nagpaplano ng budget. Si Bongbong Marcos ang may president's budget. Si Bongbong Marcos ang naglalagay ng mga pondo sa proyekto. Congress ang nag-allocate. Pero si Bongbong Marcos may listahan siya ng mga programa niya. Anong ginagawa ng SONA niya? Kung bobo pala siya mag-forecast. Mas mataas pa yung unprogrammed kaysa doon sa programa niya. Kasalanan nyo talaga yan. Appropriations as requested by the executive. This is only meant to reflect the monumental abuses done by Congress during the last 3 years. Monumental, tinan mo monumental abuses done by the Congress these past few years. Yun yung term na ginamit, monumental.
Putang ina niyan. Tapay din na daw silang tayuan ng monumento ng mga magnanakaw at tarantado daan sa Kongreso. Monumental, mga bossing. Matindi yung kanilang sino ba yung mga tinatayuan ng mga monumento? Yung mga matitindi yung nagawa. Nakabutihan para sa bayan, di ba? Yung mga sila Andres Bonifacio, Rizal, may mga monumento yan. Oh, ito daw mga congressman, monumental. Putang ina niyan. Matindi yung kanilang ginawa. Hindi nga lang kabutihan, katarantaduhan sa budget. Sino ba ang Speaker of the House nung nangyari yan? Si Martin Romualdez, pinsan ni Bongbong. Tas sasabihin nyo, walang kinalaman si Bongbong. Hoy, Toby Chanko. O ito, ipaliwanag mo ngayon na ang presidente ang pumipirma ng budget pero si Martin Romualdez ang gumagawa ng budget. O magpinsan sila. Sa tingin mo, hindi sila magkasabwat? Yan yung sinasabi natin katarantaduhan ninyo eh. O ngayon, BBM pa. Ay na, ito may mga pruweba kami may mga pruweba kaming ganyan. Pag nag-content ang mga Duterte supporter, laging may ganito, nagre-react kami sa mga balita at dinidebunk namin yung mga balita. Eh kayo, utangin na ninyo, wala kayong alam. Hamon kayo ng hamon ng debate, mga tanga naman kayo magpaliwanag. Maglabas kayo ng mga report na may mga datos na ganito. Ito pinag-uusapan to sa Supreme Court. Hindi to basta-basta mga datos ha. Hindi to gawa-gawa lang katulad ng mga bobo nyo, mga pangit ninyo na mga vlogger na ang mga follower wala pa sa kalahati. Utangin na ninyo. Ito sa Supreme Court to ipinag-deliberate. Putya yan. Napakagagaling ng mga maestrado dyan. Lolokoy mo yung mga maestrado. Itong mga numero na to, legit ito. Yung mga numero ninyo, yung mga 30,000 na namatay, puta pag tiningnan mo sa 30,000 na namatay, 100 dun, 1,000 dun yung namatay sa bangungot, 1,000 namatay sa pneumonia, 1,000 namatay sa COVID. Utang ina ninyo, tapos isasama nyo sa crime against humanity, mga gago kayo. Oh, ito, legit. Oh, yan. 2023, 2024, and 2025 national budgets. By design, unprogrammed appropriations serve as standby appropriations. Oh, di ba? Oh, yan yung mga issue natin ngayon. Putangin na ninyo kayo yung mga kawatan eh. Sisi kayo ng sisi, mga hayop kayo. Ano pa? Ano tayong balita? Oh, ano ang problema ng mga kababayan natin? Problema ba ng kababayan natin yung fake news na kumakalat sa social media? Hindi. Ang problema ng mga kababayan natin, yung pang-araw-araw, dapat solusyonan yan. Yan ang dapat na sinusolusyonan ng gobyerno, Dave Gomez. Yan ang tinututukan nyo dapat. Hindi yung mga social media post. Kasi yung mga social media post na yan, sabi ko nga sa inyo, kung halimbawa ako, naglagay ako sa social media ng status na ganito, at maraming tao ang hindi naniniwala sa akin, i-unfollow nila ako. Kung maraming tao ang hindi maniniwala sa sinasabi ko, aawayin nila ako sa comment section. Didibatihin nila ako sa comment section. O, tingnan mo yung mga post ko, tingnan mo yung subscriber ko kung gaano karami. More than 300,000 na yung Facebook natin. Naka-shadow ban pa yan ha. Kung hindi naka-shadow ban yan, baka mga kalahating milyon na yan. O, mga bossing, tingnan mo yung comment section na bawat post ko. Marami sa kaya nga follower ko eh. Marami sa mga follower ko ang naniniwala na tama yung sinasabi ko. Kung ikaw, Dave Gomez, mali sa tingin mo yung sinasabi ko, di magpakita ka ng pruweba na mali yung sinasabi ko. Ganun lang yun eh. O kung ayaw mo dun sa sinasabi ko, Dave Gomez, di mag-unfollow ka sa akin, tanga ka ba? Bakit mo ka magagalit sa akin? Kaya nga may function yan na follow and unfollow. Kung magkaparehas tayo ng isip, you will follow me. Kung magkaiba tayo ng isip, you will unfollow me or you will bash me. Yan ang magandang dynamics ng malayang pagpapahayag at malayang talastasan. Hindi yung ididemanda nyo yung mga hindi nyo nagugustuhan ng mga comments sa social media, mga gago. Ang totoong problema ng bayan natin, sabi ko nga sa inyo, kahit ang lahat ng mga Duterte supporter idemanda ninyo, hindi naman uunlad ang bayang Pilipinas. Kahit impeach si Inday Sara, uunlad ba bayang Pilipinas? Hindi, lalong lulubog. Kasi mamamayagpag kayong mga kawatan sa Pilipinas. Ang problema ng taong bayan, yung kahirapan ngayon, presyo ng bilihin, pagtaas ng presyo ng langis, hindi tinaas ang gasolina, hindi tinaas ang pamasahe, hindi tinaas ang sweldo ng mga Pilipino. Pucha, pinapatay nyo Pilipino. Pinapatay nyo Pilipinas. Dapat nga kasama natin ng makabayan dito eh. Putang ina, anong ginagawa ng gobyerno natin ngayon? Anong ginagawa ng mga congressman? Imbis na tugunan yung pangangailangan ng mga Pilipino, sinasabi nila laging ginagamit nila yung mga kababayan natin, mga Pilipinas. Imbis na ipagtanggol yung mga Pilipino, ano yung focus nila? Salin ni Inday.
Ang focus nila, impeachment. O putya, kita mo to si Kuya. Tingnan nyo yung mga sasabihin nito nila Kuya dito sa ano na to, dito sa balita na to. Sir, ano kayo sir? Driver, operator? Driver sir, driver operator. Driver, operator. Ang sarap na kinakain nyo na. Sir, dati dalawang ulam, ngayon pansit kanin na lang. Papansin na. Sir, kung Tingnan mo ulam niya, pansit. Pansit at saka kanin. Putya, carbs on carbs. O kailangan nila talaga nung carbs kasi nga, walang hiya, kailangan malakas ang katawan mo eh. Mantakin mo, magdamag kang magbabiyahe. Ang kita mo, 300. Dahil sa taas ng presyo ng dahil sa taas ng presyo ng crudo, tapos hindi naman tumaas yung gasolina. Ay, yung pamasahe. Tarantado, di ba? sa biyahe natin ngayon, nagtaas na naman ngayong araw. Yun na nga sir ito na yung huling araw na hininga namin. Walang-wala nang ihihinga. Kung gusto mo magsakripisyo na driver, ihatid mo yung mga commuters, yun na lang magagawa namin. Sana may magandang loob na mga commuters na maintindihan kami. Hindi naman lahat. Alam mo ba na ako ngayon pag sumasakay ako ng Grab, lagi na ako nagtitip. Magbibigay ako 100 na tip, 200 na tip. Pag nagbigay kahapon sumakay ko tricycle, 50 pesos yung pera ko, 25 yung pamasahe. Binigay ko na yung 50. Pag sumakay ako ng jeep, kung magkano yung pera ko, 20, kahit 10 piso lang yung pamasahe, hindi ko na kinukuha yung sukli. Tulong na natin yan sa mga driver. Tayo na tumulong. Putang ina, wala tayong tulong aasahan dito kay Bongbong eh. Wala tayong tulong aasahan sa mga buwaka ng ina mga nasa gobyerno eh. Meron ka namang konti, nakakaluwag-luwag ka naman. Itulong na natin sa mga kababayan natin. Pinapatay ng gobyerno itong mga to eh. Bakit mo? Sabihin mo na naman, fake news na naman yan. Bakit mo sasabihin hindi? Sinasabi niya na mismo, huling hinga na namin to. Puta, ito pa lang ang kain ko. Ang ulam ko, pansit. Pansit at saka kanin. Putang ina. Ano sustansya makukuha mo dyan? Carbohydrates meron, pero sustansya wala yan. Ganyan ang ginagawa ninyo sa mga kababayan natin. Putang ina, itong mga driver, kawawa itong mga to, maniwala kayo. Hindi kayo pag itong mga driver lahat nagtampo, umuwi sa bahay. Hindi na nagbiyahe, puta, maglalakad kayong lahat papunta sa mga opisina ninyo. Napaka-importante ng rule na ginagampanan ng mga driver natin, tapos tinatarantado lang netong gobyerno natin. Sir, di ba tama sir, nung nabanggit mo na yun, di ba meron daw po mga pasero na rin, hindi na nangunguha ng sukli, di ba? Opo, Parang ganyan. mayroon na po. Marami na po. Opo. So parang yun yung tulong nila sa inyo, sir? Opo. Sir, yung kadalasan, di ba kayo operator, magkano ba pinapaboundary niyo? Magkano yung presyo? Usually dito sir, mga boundaran dito sa amin, 800, 800, 900, 700. Ngayon, kayo nararamdaman nyo, bilang kayo na mismo nagda-drive ng inyong jeep, magkano po? Yung 800, magkano take home nyo lang? Nung nakarang araw sir, medyo maganda-ganda pa. Naka-take home pa ako ng 900, kasama na yung boundary doon. Eto ngayon, nagtaas, magkano na? Ngayon, sir, wala na. Wala na po talaga. Last na lang yung 18 pesos na na-income namin, ipinataw pa ng gobyerno ngayong umaga. Dapat pinatay na lang kami sa kalsada. Huwag naman, ba't naman patay? Ganun naman po sir eh. Ganun na lumalabas eh. Kaldero namin, mawawala na ng bigas eh. Kita mo? Sana pinatay nyo na lang kami sa kalsada. Maintindihan mo ba bakit yung mga nasa Israel na pwedeng tamaan ng bala galing ng Iran, hindi umuwi sa Pilipinas? Ganun din eh. Dito sa Israel, pag sinabugan ako, mabilis lang patay ako. Doon sa Pilipinas, unti-unti nauubos yung laman ng bigasan. Unti-unti nauubos yung laman ng frigider. Unti-unti nauubos yung laman ng asin, asukal, hanggang sa wala na. Tapos pag wala na, mamamatay ka sa gutom. Para hindi ka mamatay sa gutom, kakapit ka pa sa patalim. Mang-i-snatch ka, mandudukot ka, mang-hold up ka, para lang mapakain mo yung pamilya mo. Unti-unting mamamatay dito sa Pilipinas dahil sa mga walang kwentang mga taga-gobyerno na ito eh. Yan yung sinasabi ni Kuya eh. Sana nga, binaril nyo na lang kami, patayin nyo na lang kami sa kalsada eh. Mas mabilis, mas maganda. Anak ng tinapay yan, kaysa ganito ginagawa nyo sa amin, unti-unti, nauubos na yung laman ng kaldero namin. Yan yung dapat na nakikita ninyo, hindi yung mga post sa social media. Yan yung dapat na pinakikinggan nyo, mga taga-gobyerno, hindi yung mga kalaban yung mga politiko. Mga hayop kayo. Ito yung mga araw-araw na sumasagupa sa totoong problema ng Pilipinas. Sasabihin ni Claire Castro, walang problema Pilipinas. Maganda ekonomiya. Huwag kayong mag-alala. Ang ina niyan. Palibasa sila, puno ang bigasan nila. Palibasa sila, yung rice cooker nila, hindi nauubusan ng kanin. Palibasa sila, araw-araw karne. Libre pa, galing pa sa pera ng taong bayan. Tapos yung taong bayan na nagbibigay ng pera sa kanila, ganito nararamdaman. Putang ina nyo. Pamilya namin, ba't hindi na po duguan na talaga sacrifice? Kailan ho ba kami maiintindihan ng gobyerno?
Kami pong tsuper ang nagmamalasakit na maghatid sa mga commuters para makarating sa kanilang paruroonan, makauwi sa kanilang mga tahanan. Sir, speaking of talagang simpatsya ng gobyerno sir natin. Balita ko, di ba sir, may nag-ayuda na Tama, bigyan ng may ayuda. dito. Kayo ba nakakuha kayo ng Nga ayuda? nga po ako, nga nga. Nakakuha kayo ng ayuda? Wala bilang po, operator? Kasi wala po. hindi Wala ako sa nakakuha. Masterless, sa DSW. Kita nyo ang yayabang nyo, ayuda. Kala nyo lahat nabibigyan. Hindi. Puta, sa bulsa din nila napupunta yan. Ninanakaw din nila yan. Magbibigay lang sila. Kunyari, maglalagay sila sa ganitong lugar. O may ayudahan dito. Mabibigyan ilang driver. Lahat yun mapupunta na sa bulsa nila. Tanginan nyo, style nyo bulok. Alam na namin yan. O ito, hindi nakatanggap eh. O, pwede ba ako mag-assume na ninakaw nyo yung pera? Bakit? Hindi nakatanggap to eh. Driver operator, di nakatanggap. Akala ko ba lahat mabibigyan? O, di wala. Sa LTFRB, wala. Wala po ako nakuha. Kahapon nagbakasakali ako pumunta ng LTFRB. Nag-apply ako para makakuha. Kailan pa? Kung ako ay naghihingalo na, 50-50 na nga kami ngayong araw na to. Sige sir. So kailan pa nila ibibigay ang para sa aming mga chopper? Kailan pa? Kaming chopper ang nagsasaper sa kalsada, sa diesel, para may hatid ng mga commuters. Pero ang gobyerno nasaan? Wala. Hindi kami inintindi. Ayan na sir. Ang ayuda po, para lang yan sa mga nasa masterless. Yung wala sa masterless, mamamatay, harap-harapan. O sir, dahil walang ayuda sir, ang diskarte Wala. ginagawa po ninyo. Sa tingin ko may kasama din kayo dito ng operator sir, sama natin. O sir, salamat. Eto, sama natin si sir. Talagang nakapamewang na sa akin eh. Ito, pinamawingan na. Tarantado din tong Tarantado din tong reporter na to eh. Nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo pagre-report mo. Parang ang saya-saya mo pa. Nakikita mo yung sinasabi ni Kuya. Puta, very emotional na si Kuya. Tapos siya parang, ay, teka, putang ina. Ano nga pala ako? Taga mainstream media nga pala ako. Hindi ko pala kailangan na iparinig itong mga ganitong balita. Kailangan maganda lagi. Kasi, puta, baka magalit yung mga amo namin sa gobyerno. Di ba? Putangin na tong ogag na ito. Tingnan nyo yung mga pinaggagawa niyang umaganong-ganong pa. Ang isa ring wala rin siyang pakialam dun sa ini-interview niya eh, no? O hirap na si Kuya, sobrang naging emotional na kumakain yung tao. Inabala mo. Putang ina mo ka. Tapos, nung naging emotional siya, sinasabi niya yung kanyang salubin, biglang pinutol mo. Tapos tumawag ka ng iba. Pero sige, pakinggan natin, sasabihin nung tinawag niya. Sir, ano pangalan natin? Si Alias Pupong po. Alias Pong. Opo. Alias Pong, driver operator din po. Opo. Sir, kumusta biyahe natin ngayon? Ito nga po, parang diesel lang ang napunta ngayon eh. Kasi 800, ang diesel namin pa isang ikot ay 750. So 50 lang, kumain pa kami, di wala na. Nasaan po yung driver niyo talaga? Yung anak ko po nandun, titinda na lang ako ng gulay. Tumigil na din. Opo, tumigil. Kayo po, may wala ba kayong plano? Dahil kung napupunta naman since kayo operator, iba na lang po gawin ninyo. Sinubukan ko nga lang po ngayon eh, kasi isang linggo na akong hindi bumiyahe. So ngayon po, anong plano niyo? Tatapos ito buong araw, hindi na? Susubok-subukan lang po kung mayroon pang pasero. Kung wala, uwi na lang din. Uwi din po saan? Sa Mutalba pa po. Montalban, saan? O tay, dahil ganito mga pinagdadaan natin, ikaw nag-almusal ka na kuya? Po. O, sagot ko na yung almusal mo. Nag-almusal ka na po ba? O, very good. Nagbayad na po ba kayo? Bayad na po. Ayun, buti na. Nagbayad na ba kayo? Sagot ko na. Bayad na po. Mabuti na rin na nanlibre ka. O, ganyan naman ang salamat na rin sa'yo. Mahusay. O, di ba? Nakita nyo, ito yung problema ng Pilipinas eh. Ito problema ng mga Pilipino eh. O, tapos anong pinag-aatupag natin? Puros politika. O, eto, tingnan ninyo tong balitang ito. Dito, maawa ka rito kay Kuya. Ito ang kinakaharap ng bayang Pilipinas. Tapos, ang inaatupag nyo, impeachment. Ang inaatupag nyo, salin, ni Inday. Magnanakaw din si Bongbong. O, hindi ba? Kung sinasabi nyo magnanakaw si Inday, magnanakaw din si Bongbong. Ba't si Inday lang may kaso? O, eto, tingnan ninyo. Ito, problema ng Pilipinas. Ito dapat yung ina-address, hindi yung kung ano-ano. Hirap talaga. Hirap eh. Alis bawi mo, 300 na lang araw-araw. Hirap. Oo, kaya po kasi. Nakakadurog ng puso. Imaginein mo, driver, matatapang to eh. Sabi nga nila hari ng kalsada yan eh. Umiiyak na yung mga hari ng kalsada dahil sa hirap ng buhay. Tapos ang inaatupag ng mga putang inang congressman, impeachment, ang gaganda ng mga suot, putang ina, libre gasolina, libre ang ilang sasakyan ang gamit nila. Sa tuwing umaalis ang mga putang ina niyan, may mga backup pa yan. Gasolina din ng taong bayan ang ginagamit diyan, pera ng taong bayan. Full tank lagi ang mga pukin ng ina niyan. Tapos yung mga Pilipino pinagsisilbihan nila, umiiyak na oh. Hindi na maintindihan yung mga kung saan nila dadaanin yung legal na paraan nila kikitain yung pera oh. Siyempre, nahabag na po ako sa ko eh. Hirap po talaga eh.
gaano kahirap ang sitwasyon niyo, sir. Oo, talagang grabe ho, grabe. Alam mo yung, siyempre, nararamdaman ko yung... Lalo pa ako ngayon, no? Gano'n ako kuha ng pandiset, buti may nakakuha pa ng pang Mahirap po, mahirap. Mahirap talaga. Mahirap eh. Alos bawi mo, 300 na lang araw-araw. Mahirap. Bilang, siyempre, sir, may pamilya ka. Oo, yun nga ho eh. Yung parang nanlilimos. Ano ba sinaramdaman? Alam mo, minsan nga, parang yung mga driver na ng pasahero, minsan may bigay 100. Ang sukli namin, ma'am, maraming salamat po. 50 pesos hindi na kinukuha yung sukli. Ma'am, maraming salamat po. God bless po. Sa nakakaintinding pasahero. Ganun lang nga nung driver yun eh. Parang kawawa na. No, hindi kayo nahihiya. Putangin na. Ang mga kapwa Pilipino na mga ninanakawan ninyo, yung mga Pilipino na ninanakawan yung mga puki ng ina nyo. Tang ina nyo talaga. Mga putang inang buwaka ng ina nyo, mga puta-putahan yung mga putang ina nyo. Ang ninanakawan nyo, yung sila na nagtutulungan. Yung ninanakawan nyo na mga taxpayers na mga araw-araw na nagko-commute, tinutulungan na nila yung isa't isa. Kami na nagtutulungan, putang ina nyo. Tapos kayo ang sasarap ng buhay nyo sa mga aircon na opisina ninyo, ang inaatupag nyo, impeachment. Mga punyeta kayo. Tangina nyo talaga, mamatay na kayo lahat. Dapat mapunta kayo lahat sa impyerno, magsiksikan kayo doon, puking ina nyo. Hindi matatapos ng pagmumura namin dahil nakikita namin yung hirap na mga nararanasan ng mga kababayan natin. Isipin nyo yan. Mga kaputa-putahan nyo talaga. Sila na nagtutulungan. Hindi na kami kumukuha ng sukli. O nagbibigay na kami ng tip dahil sa awa namin sa kanila. Kami sa isa't isa nagkakaawaan na kami. Putang ina nyo, wala kayong awa, mga magnanakaw kayo. Wala kayong awa, puro kayo pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Ina ninyo, kailan kaya kayo talaga mamamatay lahat, mga hayop kayo? Yun lang. Yung pinaka-apektado. Opo, grabe po. Biro mo maghapon hanggang umaga hanggang gabi. Mauwi mo na lang 300, 400. Yun na lang. Sir, ngayon sa nangyari sa'yo dito kanina, sir, yung nararamdaman mo na naubusan ka ng dito? Yung papahinga ako, tapos papakarga ulit. Kakarga ko ng 300, isang ikot. Kailangan yung isang ikot ko, isang biyahe ko, makakuha ko ng pasahero. Makaneto ako ng 400, di meron ka pang 100. Yeah. Kumbaga, so yung diskarte nyo sana ngayon, patingi-tingi. Oo, patingi-tingi. Nakaka-survive naman, kaya paano po? Ang kita mo na lang, 300 na lang eh. 300, mahuwi mo. Magkano yung boundary nito, sir? Boundary yan, 600. Saka yan, hulog boundary ko yan, sir. Buti na lang mabait yung aking financer. Sabi ko, pag nakuha ko po yung aking yung sa tawid pasada, doon sa yung binigay para sa driver ng 5K, ibibigay ko lang po sa inyo 10,000 pag nakuha ko. Pumapayag naman yung akin. Buti nga mabait po yung aking financer eh. Hindi ako iniubligang kunin yung boundary. Di ba? Yan yung sinasabi ko, mga bossing. Nahirap ng buhay natin. Alam mo, pasensya na kayo kung ganito ako magmura ha. Kasi sobrang emotional na natin. Sobrang hirap na talagang nararanasan ng mga kababayan natin. Sobrang hirap na nararanasan ng mga Pilipino. And nananawagan talaga tayo sa bawat isa na talagang magtulungan. O wag tayong papayag na yung kaisa-isang nagbibigay sa atin ng pag-asa para sa mga susunod na panahon, yung mga Duterte. Huwag tayong papayag na ganyan bababoy-baboyin lang nitong mga nasa gobyerno na ito dahil lang sa personal na interest nila. Oo, personal na interest yan. Ang gusto ng mga yan, nakawan tayo. Ang gusto ng mga yan, ubusin ang pera natin. Ang gusto ng mga yan, ipahirapan tayo. Ayan galing na mismo ito sa mga tsuper natin. Ang gobyerno na ito walang plano-plano para sa mga kababayan natin. Nagbigay na sila ng ayuda, okay na yun. Maniwala kayo. Yun na yun, yung binigay nilang ayuda, yun na yun. Kasi nga, ayaw nila magtaas ng presyo ng pamasahe. Kasi ang iniisip nila, pag nagtaas ka ng presyo, ang mahihirapan, mga botante. Pag nahirapan na galit ang mga botante, hindi sila iboboto niyan. So para lang sa kanilang politika, para lang hindi masira yung kanilang mga political plans sa 2028, papatayin nila yung mga tsuper. Papatayin nila yung mga tsuper. Magbibigay sila ng konting abuloy, tapos pinapatay naman nila. By what? Hindi sila nagtaas ang taas na ng presyo.
triple na yung presyo ng diesel tapos hindi ka nagtaas ng pamasahe, nagbigay ka lang 5,000. Oh. Ngayon, maintindihan ng mamamayang Pilipino kung magtataas ng ng pamasahe. Siyempre, pag nagtaas ng pamasahe, ako bilang mananakay, magre-request din ako ng taas na sweldo. Hindi rin nila kayang ibigay 'yun. Kasi pag tinaasan pa nila yung sweldo, baka maraming mga kumpanya ang magsara, baka maraming mga investor ang umalis dito sa Pilipinas. Kaya ngayon, isa pa, pag hindi nila naibigay yung aumento sa sahod, ganun na naman. Magrereklamo yung tao tapos hindi sila iboboto sa 2028. Kaya ang gagawin nila, wag tayong magtaas ng presyo ng pamasahe para hindi sila humingi ng dagdag sweldo. Di meron tayong dahilan, magbigay lang tayo ng ayuda. Di malakas pa rin tayo, wala silang reklamo na hindi tayo iboboto sa 2028 dahil nagtaas tayo ng mga kung ano-ano. Di bali nang mamatay sila sa gutom. Basta iboto nila tayo sa 2028. Ganun lang yan. Tang-ina niyan. Yan ang kinakaharap ng bayang Pilipinas. Kaya sabi ko sa inyo, hindi tayo hihinto. Matatakot tayo sa mga demand-demand. Hindi. Baliwala sa atin yan. Kung gusto nila, patayin nila tayo para mas mabilis. Ganun din naman, inuunti-unti lang din naman nila tayo di ba? At kung nagustuhan mo itong vlog na ito, mga bossing, all out ako dito Very emotional ako dito sa vlog na ito. Kung nagustuhan mo ito, i-like mo, i-share mo, at magpakulay ka, magbigay ka nga ng tip para may pang-tip tayo sa mga driver. Ayun naman yung mayroon pa akong mga t-shirts dito. Nandito pa ako sa Davao, yung mga t-shirts pa ako dito ng Banateros for Inday Sara. Magkita-kita tayo dyan sa labas. Pagka nagpa-picture kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng t-shirt. Maraming salamat sa mga na-meet ko dito Lalong-lalo dyan sa may SM Ecoland, yung mga taga Mitsubishi dyan, yung pamilya na mga nagpapa-picture sa atin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Sana po wag po kayong magsawa. Hindi rin po kami magsasawa na batikusin ng lahat ng mga kawatan sa Bayang Pilipinas. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. See you again sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
walang